Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Ayon po kay Mr. Larry Gadon mga kababayan, ito pong si Sara Duterte kung tatakbo sa 2028 ay sigurado pong matatalo. Yan mga kababayan, so yung sinasabi ni Larry Gadon ay taliwas sa mga sinabi o sinasabi ng mga DDS, itong mga DD shit. Kasi sabi nila, sure ball daw sure ball winner sa 2028 sa pagka-presidente si Sara Duterte. Dahil daw unang-una, kaya naman daw nanalo si Presidente Marcos, dahil kay Sara Duterte. Eto ngayon mga kababayan, taliwas itong sinasabi ni Gadon sa sinasabi ng mga DDS. So, pakinggan natin yung argumento ni Larry Gadon at tingnan natin kung karapat-dapat po itong paniwalaan o hindi. So, ito na, pasok, Larry Gadon. Akong plano na haramin o pigilan ang practices sapagkat hindi naman pwede yun dahil paano naman ang serbisyo. We cannot sacrifice the service just because of that issue. Pero, itama natin, i-classify natin yung dahil gusto kong ibalik ang sinasabi ko ay dapat yung pag-aari ng Meralco ay maibalik sa taong bayan. Dapat maibalik sa taong bayan ang pag-aari ng Meralco sapagkat ito ay binili na ng gobyerno under President Marcos Sr. noong panahon niya. Ang mga tao, ang mga subscribers ay nakakatanggap ng dividendo every year end. Nasaan na ngayon yan? Nawala yan magmula nung tumuntong si Cory Aquino as president at ibinigay ang Meralco sa mga Lopez ng walang bayad. Okay, thank you. Again, ang PLDT, yan ay talagang sa mga kuwang ko yan. Walang issue dyan. Walang issue sa kanila. Na pinili ng MVP. That's a private entity, yung PLDT. Yun namang Meralco, iba. Dahil na binili na yan during the time of President Marcos Sr. Pag-aari na ng taong bayan. Mali nga ang inakalap nila na paninira na yan daw inagaw ni Presidente Marcos Sr. Hindi inagaw. Ang sabi ni Presidente Marcos, ang may-ari niyan, yung taong bayan. Kaya nga yung GSIS money ginamit dahil pera din ng bayan yung GSIS. Kaya nga tayo merong dividendo noong panahon na yon. Ngayon, wala na tayong dividendo. Buti pantay lang nakakatanggap ng dividendo dun sa PDT nila. Oo, tama. Kasi dapat talaga ang energy, ang kuryente, yan ay it should be state-owned and managed. Oo, di ba? Talo ang taong bayan dyan sa ginawa ni Cory. Pero ganun pa man, ako ay nagnanais na iwas ko yung mga bagay niya. Pero hindi ako nakikipag-away sa mga Lopez. Gusto ko lamang maiwas ko kung ano man ang mga issues na kaakibat ng mga bagay na yan. Hindi ako nakikipag-away. Ang layunin ko lamang ay maiwas to at maibalik sa taong bayan ang pag-aari ng Meralco. Check, Rambo Labay ng DCXL. Doon sa panukala na traffic saving time, kailangan pa bang ano-anong mga ahensya ang kinakailangan sumali dito o kailangan pa ba ng technical working group doon sa napakaganda yung panukala para maiwasan itong traffic sa Metro Manila?
ang sabi ko pa nga doon sa aking report, ay itong traffic solutions na gagawin ko ay walang gastos ng gobyerno. Zero expense sa gobyerno. Kasi kagaya ng mga schedule ng mga eskwelahan, let the Philippine Private School Association handle it. Kayo-kayo na mag-usap. Diba? Total naman, yung mga colleges na yan, yung mga pribado yan eh. Meron naman silang asosasyon eh. O mag-usap sila. O ikaw, Lunes, day off mo. Ikaw, Martes. Ikaw, ganito. O maganda to. Makakatipid tayo to. Makakatipid estudyante. Yun namang tungkol doon sa mga kumpanya, mga negosyo diyan sa BGC, diyan sa Makati. Meron tayong Philippine Chamber of Commerce and Industry. Lahat yan kompleto ng data. Lahat yan, alam nila, ilan ang kumpanya dyan, ilan ang tauhan dyan. Alam na alam yan ng PCCI. Napakaganda ng data bank ng PCCI. Kausapin mo lang ang PCCI dyan eh. Pwede ba kayo na mag-implement ditong scheduling ng pasok? O ang gagawin lang naman ng PCCI dyan, patatawag lang nila yung mga nasasakupan nila, yung mga miyembro nila. O ikaw, Lunes, ganito pasok nyo. Ikaw, Martes, ganito pasok nyo. Walang gastos sa gobyerno dyan. You do not even have to maintain an office, a government office, in order to do that. Yung mga malls, meron silang Philippine Malls Association. Kausapin mo lang, pwede ba implement nyo yung ganito? Kasi para din ito sa bayan. No? Walang gastos ang gobyerno dyan. Wala kang ipapatay yung opisina. Wala kang itatayo, wala kang i-hire ng mga employees dyan para gawin yan. Let the specific sectors handle it. Walang gastos ang gobyerno. All you have to do is tawagin mo sila sa meeting. Isang tasang kape lang ang katapat niyan. Di ba? O pwede ba gawin natin ito? Pasensya na kayo, kape lang yan na ito. Wala kaming budget eh. Oh. Kailangan dito ng public hearing na organized doon sa private o hindi kasi sapagkat ito ay mga private sector ito eh. May mga asosasyon yan. Kagaya na lamang ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines, Philippine Management Society, no? Philippine yung PMA, yung Personnel Management Association of the Philippines. Sila na lang mag-uusap niyan. Private Schools Association, Private Schools and Colleges Association. With the guidance of the concerned government agencies. With the guidance of government agencies, Oo. Meron akong information nga pala na napagplanuhan, napag-usapan na ang unang mag-i-implement yan ay mga government offices para magsilbing halimbawa. Kaya lang, ipinagpaliban muna. Siguro, gusto rin naman muna nilang kausapin ng ibang sektor. Flexible time. Pero hindi ako kasi conforme na sa flexible time. Kasi, kung flexible time, depende doon sa empleyado kung anong oras niya gustong pumasok. Kung si Charlie ang tatanungin mo, alas 10 ng gabi papasok yan. Policy talaga. It should be a uniform, standardized policy. Mas comprehensive na solusyon. Standard. Maganda yung PST na yan. PST yun. Ito, ginagawa ko na eh. Pero, ako ay nananawagan din sa inyo na sa kabila ng mga ibang issues na diniscuss natin, ay ang bigyan nyo ng highlight ay itong kasalanan ng mga DDS, ng mga vloggers, kung bakit matatalo si Sara sa 2028. Nakatitiyak ako na hindi siya iboboto ng Marcos loyalist, ng mga Ilocano, ng mga Waray at ng mga Ilonggo. Kasi araw-araw tinatawag yung bangag at adik si BBM, anong aasahan nyo na boto galing sa kanila? Noong panahon ng 2016, nanalo si Duterte because of the Marcos loyalist votes at Ilocano votes at Waray votes. Ang lamang-lamang ni Presidente Duterte kay Mar Rojas ay 3 milyon. Alisin mo ang boto ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela at ang baluarte nila Martin Romualdez, baluarte na Imelda Marcos. Talo si Digong at that time. 3 milyon lang gaan lang yun. Aalisin mo yung 3 milyon kay Duterte, idadagdag halimbawa kay Binay o kay Mar Rojas, hindi mananalo si Duterte. The same political mathematics now with Sara.
since they are relentlessly attacking BBM, sinasabi nilang adik at bangag, hindi na nila maaasahan ng boto ng mga yan. Itaga nyo sa bato yan, hindi na nila iboboto. Hindi na sila nadala. Hindi na sila natuto. For more than 36 years, tinawag yung magnanakaw ang mga Marcos, mamamatay tao, tax evader, kung ano-ano. Natigagal ba ang mga tao dyan? Hindi. It even resulted to 31 million votes for BBM. Si Digo nga 18 lang. Si BBM 31 million. After nilang siraan sa loob ng 36 years. Yung paratang nila ngayon na bangag at saka adik, baliwala yan doon sa mga pinaparatang sa kanila dati. Diktador, mamamatay tao, human rights violators, magnanakaw. Baliwala lang yung sinasabi nilang adik at saka bangag. At saka paano mo masasabing bangag si BBM? Napakatalino. Nakita nyo nga pag nag-speech, ang lalim na kanyang mga sinasabi, hindi nagbabasa. Kahit notes, wala. Lahat spontaneous. Parehong-pareho ng kanyang ama. Na ang lahat ng sinasabi niya ay nasa isip niya agad. 3 presidente lamang ang nakita kong ganyan. Si Presidente Marcos, Ferdinand Marcos Sr., si Gloria Macapagal Arroyo, at si Bongbong Marcos. Hindi nagbabasa ng speech. Simpleng speech, binabasa pa ng iba. Pero sila hindi. Kasi talagang bukal sa kanilang loob at bukal sa kanilang talinong isip ang kanilang sinasabi. From their own thoughts and from their own ideas. At si BBM, makikita mo, nasa kabi-kabilang mga events. Mga meeting sa Malacanang, mga pagtanggap ng mga foreign dignitaries. Lahat yan ay makikita ninyo sa mga balita. Yan ba ang bangag? Yan ba ang bangag? Lahat ng kanyang tungkulin ay ginagawa niya. Paano mo masabing bangag yan? Ang bangag nakahinga sa kama at nananaginip. Si BBM, very active. Ang kanyang isipan ay napakalinaw. So paano mong tatawagin bangag yan? Tawagin mong bangag, sige, yung anak mo hindi namin boboto. Bangag pala ha? Kaya si Sara, I am very sure, matatalo sa 2028. Sigurado yan, itaga niyo sa bato yan. Kawawa si Sara dahil hindi niya ito kasalanan. Kaibigan ko si Sara. Matagal kami nagsama sa kampi. Kaya lang hindi niya kasalanan eh. Ang nagpahamak sa kanya, yung tatay niya, yung mga DTS at itong mga vloggers na mga DTS. Sigurado matatalo si Sara sa 2028. Hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalist, hindi siya iboboto ng mga Ilocano at ng mga Waray at ng mga Ilonggo. Kasi tinawag yung bangag at adik yung aming presidente na sa loob ng 36 years, kahit anong paninira ang ginawa nyo ay hindi namin inalintana. Ngayon, kung kailan nasa pwesto siya, tawagin nyo uling bangag, tawagin nyo adik, hindi namin kayo kakampihan sa eleksyon. Kaya ito na ang katapusan ng pangarap ni Sara para maging presidente. Bumalik na lang siya sa pagka-mayor sa Davao. Hindi niya ito kasalanan, ha? Hindi kasalanan ni Sara yan. Kasalanan ng mga nasa paligid nila. Itaga niyo ito sa bato. Statement ko, matatalo si Sara sa 2028 dahil sa kagagawan ng mga DDS, mga vloggers at ng kanyang ama na tinatawag na adik at bangag si BBM. Natural, yung mga simpatya ng mga tao kay BBM ay hindi na sila iboboto, hindi iboboto. Yon ang resulta ng bagay na yan. Hindi kasalanan ni Sara ang ikatatalo niya sa 2028. Maraming salamat. May katanungan pa kayo? Meron pala akong gusto idagdag. Itong bagong pulisiya ng China na kanila raw i-detain ang sino man na tumungtong doon sa karagatan na inaako nila na pag-aari nila. Ito ay hindi magandang
polisiya na ginawa ng China. Sapagkat disputed yung area na yan. Hindi lamang Pilipinas ang nag-claim yan, pati na rin ang ibang bansa. Sa halip na malinawan at maging maayos ang pagresolba ng issue na ito, ay lalo lamang na pinagulo ng China dyan sa kanilang polisiya na i-detain nila ang sino man na tumungtong doon sa karagatan na sinasabi nila pag-aari nila. Ako ay tahimik sa issue dyan dati dahil hindi naman nila ako ini-involve. Pero ito, talagang tutol ako dyan na i-detain nyo. I-detain. Pag tumungtong doon sa tubig, sino makakaalam na inyo yan? Dahil yan, disputed areas yan. Kaya itong polisiya na inilabas ng China na kanilang i-detain ang sino man tumungtong dyan sa karagatan na yan ay maling-mali, maling-mali. Diyan ako, hindi ako conforme dyan. Maraming salamat. Alright, so yan po yung naging mini press conference ni Larry Gadon. Hindi po attorney kasi na-disbar po ata ito di ba? Dahil dun sa bunganga nito Alam niyo naman magsalita to, grabe. Yung pinagmumura niya, isang bastos to si Larry Gadon Pero ito mga kababayan, yung sinabi niya tungkol dito sa ito sa huli, sa West Philippine Sea, mukhang tama naman yung sinasabi niya. Na mali talaga yung gusto mangyari ng China. At lalong-lalo na yung sinabi niya tungkol dito kay Sara Duterte. Na ayon sa kanya, sureball at siguradong-sigurado siya na matatalo si Sara Duterte sa 2028. Bakit daw? Dahil panayambanan nila kay Marcos, lalong-lalo na itong mga DD shit vloggers, pati na itong kanyang tatay na si Rodrigo Roa Duterte. Kasi ayon kay Larry Gadon, hindi dapat nanalo si Duterte o kung hindi dahil sa boto ng mga loyalista. Kung ang nangyari daw dati ay hindi siya binoto ng mga Marcos, ang nanalo daw dapat nun ay si Marojas. Dahil nga sumuporta itong loyalista kasi nga nangako si Duterte na ipalilibing niya si Ferdinand Marcos Sr. dyan sa libingan ng mga bayani kaya nakakuha niya yung boto ng ng mga loyalista. Pero kung hindi dahil doon, malamang talo dapat si Duterte at si Marojas dapat ang naging presidente. So ngayon, ito mga kababayan, tatakbo si Sara Duterte sa 2028 at ayon kay Larry Gadon, sureball sigurado na matatalo si Sara Duterte dahil sa mga pinagsasabi na itong mga Duterte supporters, ng mga vloggers at maging yung tatay ni Sara Duterte. So, taliwas ito doon sa sinasabi ng mga DD shit na mga vloggers na yan na sureball daw na mananalo si Sara Duterte at talagang siya ang susunod na magiging presidente. Kasi kahit tingnan niyo mga kababayan sa mga survey, kay Rapi Tulfo, tagilid sila Diba? Lumalabas ngayon si Rapi Tulfo ang nagna-number 1 sa survey. Bagamat hindi pa nagsasabi na si Rapi Tulfo tatakbo bilang presidente. Pero base sa survey, tinatalo pa si Sara Duterte ni Rapi Tulfo. At isa pa, ito yung katunayan na isa pa sa dahilan kaya matatalo Sara Duterte kasi galit na po ang mga loyalista kay Sara Duterte. Noong nakaraan nga, di ba, merong nangyaring rally na pinababa si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Bagamat sabi ng mga DD shit, nilangaw daw. Pero umpisa yun mga kababayan ng pag-alis ng suporta nila dito sa mga Duterte. Kaya kung sakaling tatakbo si Sara Duterte na sigurado naman sa 2028, sigurado nga hindi mananalo itong si Duterte. Dahil nga hindi siya susuportahan ng mga loyalista na nakikita naman natin ngayon. Kabi-kabila ang panawagan ng Sara Duterte resign. Nakasama po tayo dyan. Saka hindi lang po loyalistang nanawagan mga kababayan. Mapapansin ninyo Hindi po mga loyalista ang nananawagan ng Sara Duterte resign sa DepEd. Nagsama-sama na po ang mga dilawan, ang mga kakamping, mga iskonyan. So sa iba't ibang grupo nagsama-sama na. Dahil galit na sila dito kay Sara Duterte. Kaya malamang ako naniniwala
sa sinasabi ni Larry Gadon na itong si Sara Duterte ay siguradong matatalo sa 2028. Alright, so abangan na lang natin yung sasabihin ng mga DD shit. Alam nyo naman, ito hindi mga nagpapatalo to. At malamang babanatan na naman nila si Gadon dahil sa mga statements ni ni Larry Gadon diyan po sa kanyang press conference. At inulit pa niya to doon sa kanyang Facebook page. Sinabi nga niya na matatalo si Sara Duterte dahil hindi na susuportahan ng mga Marcos loyalist at lalong-lalo na ng mga iba pa, Kakamping, Dilawan, Iskonians, na mukhang nagkakaisa na para suportahan itong gobyerno, itong Marcos government. Tayo naman dito sa Batang Maynila Toys Community, wala naman tayong pinapanigan na talagang politiko, basta tayo tumatayo lang tayo kung sino yung tama. Sabi nga natin tayo ngayon ay pro-government. Unang-una, kailangan natin igalang ang gobyerno kasi ayan na itinalaga ng Diyos. At instead of destroying the government o siraan natin ang gobyerno, pati ang presidente, mas pipiliin natin na suportahan itong ating gobyerno. Pero kapag may mali sa gobyerno, hindi naman tayo papayag na tatahimik lang tayo. Tayo rin ay magsasalita laban sa gobyerno at paalalahanan natin itong mga maling nagagawa nila. Pero kapag meron namang magandang nagagawa ang gobyerno, syempre papalakpakan po natin sila. So yun po ang layunin ng Batang Maynila Toys Community, maging yung mga miyembro ng grupong ito, itong BMT community. So, good luck na lang kay Sara Duterte. Kung ano mangyayari sa'yo, kasi basta ako no comment. No comment kasi talaga ng mga ngayon pa lang no comment ka na, kaya no comment na rin kami. Kaya pagdating doon sa botohan sa 2028, no comment. Imbis na bibilugan ko, no comment na lang tayo doon. Kaya na lang, wag nang bilugan yun. Total, no comment ka naman. Bibilugan ko yung may pagmamahal dito sa ating bansa. Yun po yung ating bibilugan. So ayun lang mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.